Hello, magandang hapon sa inyo lahat, no. Kailangan ko i-retake dito kasi masyadong marahas yung video. Nafa-flag down ako. Nafa-flag down ako ng YouTube. So ito yung regarding dun sa nagva-viral, no. Hindi ko na nga ipi-play yung video. Pero i-skip natin kasi marami nag-forward sa akin ng video. Ano daw masasabi ko dito sa nangyari. Nag-post kasi si Sir Ralph Kalinisan. Ito yung post ni Sir sa Ralph Kalinisan kasi pulis yung nanakit, 'di ba? Bilang na ang araw mo bilang pulis, sabi ni Sir Ralph Kalinisan, we will be taking cognizance of the administrative aspect of this case. From what I have gathered, the PNP is already aware of this matter and they should pursue the criminal aspect of this case. We will not allow any form of violence against any women or any person for that matter. We will make sure that justice is served. This is an open and shut case. Pasensyahan tayo dito. I hope that the victim surfaces bukas ang pinto ng Napolcom para sa iyo. Sabi ni Sir Ralph Kalinisan. I am directing our regional director and our Napolcom regional office to search for the victim and get to the bottom of this. Justice will be quick as it should be. Sabi ni Sir Kasi dito, pinanood ko kasi yung video, no. Although na hindi naman bungangera si ate. Hindi siya bungangera eh. Pero siya yung unang agresibo. Nag-uusap sila dito. Bay, ilang beses ako tumatawag, nagsisinungaling ka sa akin. Tinatanong ko saan ka. Diba? Nandun may pusa dito. May miming May miming. So, habang nag-uusap sila, siyempre, cool din naman si kuya. Cool din naman magsalita. Then dumating sa point na biglang sinampal ni ate. Toink. Sinampal ni ate si kuya. Tapos si kuya siguro nagtitimpi, no? Siguro dumating na sa sukdulan na yun yung pagkakamali niya. Dahil kahit anong mangyari talaga, hindi ka dapat papatol. Kahit anong mangyari. 'Di ba? Buti nga kuya, hindi ka pa binubungangaan nito eh. Bigla ka na lang sinampal eh. Pero ganoon pa man, no? Hindi ka dapat pumapatol. Tapos yan, nilalamukos na ni ate yung mukha ni kuya. Dito na sukdulang na puno. Dito na yung binigyanan ng right hand ni kuya, tugug. Tapos nung sinikmuraan yata si ate dito, no? Napadapa si ate ngayon. Sinasabi ni kuya, nakita sa CCTV ha, ikaw yung nauna. Yun na, kinikwento ko lang kasi bawal i-play eh. 'Di ba? Nakita si ate na nakaano. Sa akin lang, no. Base kasi sa mga post ni ate, tinitingnan ko kasi yung mga post ni ate eh. Katulad nito. May piniplay siya dito video. Boys ka. So, parang pinapakita din dito sa video na to na sinasaktan din siya. Diyan, no? So, nakikita naman natin. Maraming post yan. Pumunta kayo dito sa sa page ni ate na Ira Seda de la Cruz. Yun ang name eh. Ito May itsura si ate, no? Ayan siya Tapos ito, meron siyang pinapakita dito, post niya no February 12. May black eye. May black eye siya dito. Alam mo kung ba't ako natatawa? Ito kasi panghiwalayan na ito eh. Yang ganyang bagay. May anak ba kayo, ate? Tignan nga natin. Oo, mukhang may anak sila.
hihintayin mo pa ba na masaksihan ng ng anak nyo na may hindi magandang gawin sa'yo? 'Di ba? Pipilitin mo pa rin ba na ah, pipilitin mo pa rin ba na pakisamahan yan? Marami ka na palang karanasan, ate. Bakit hindi ka pa humiwalay? Nakakapagtrabaho ka niya, may itsura kayo. Alam mo ba, na sa totoo lang ha, ako nanggaling ako sa sa corporate world eh. Ito, real talk to ha. Mas may mataas na chance na matanggap sa trabaho ang may itsura sa sa qualified. Totoo. Promise. Ako na nagsasabi. Kasi, lalo na sa sa retail or sales, kasi ito kahit mga walang alam ito, nakakabenta itong mga to eh. Sa totoo lang. Hindi, real talk, no? Siyempre, priority pa rin natin yung talagang may alam, no? Yung on paper. Pero pag sa personal na, iba ang dating pag may ganito na nagbebenta talaga. Madalas yan sa mga sa mga retail. Or yung iba sa sa automotive, 'di ba? Anyway, that's another. Sinasabi ko lang doon kasi baka mamaya natatakot si ate na hiwalayan kasi mahirapan siya maghanap ng trabaho or ng ikabubuhay. Huwag ka mag-alala doon, may itsura ka eh. Hindi ka mahihirapan. Now, dahil mahal mo ba? Ganun ba? Kasi sa tandaan mo ha, pabigat na ng pabigat yan, yung gagawin sa'yo. Nung una, siguro, patulak-tulak lang, To be fair naman, nakikita ko naman doon sa asawa niya, pag pinapanood ko yung video, may pag-control naman talaga. Ng konti. Feeling ko nag-start ito sa patulak-tulak eh. Nung hindi na umi-epekto yung patulak-tulak, medyo suntok na sa ganito, no? Suntok na sa ganyan. Nung hindi na umi-epek, kasi parang antibiotic yan eh. Nai-immune yung katawan ni ate eh. Pataas ng pataas yan hanggang sa palithal na ng palithal yung yung puwersa. Ano ibig sabihin ng lethal? Padelikado ng padelikado yung ginagawa sa'yo. Kasi nagiging immune ka na dun sa mga hanggang sa dumating ang time na buhay mo na yung nakasalalay dyan. Dapat mag-quit ka na dyan. 'Di ba? I think it's time na siguro kaya hindi rin siya makaalis dahil kadalasan pag ganyan may pagbabanta, subukan mo umalis. Kundi bla 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 bla. Hingi ka na lang ng tulong. Mahirap man, ganun talagang kailangan gawin para sa anak mo, para sa anak nyo. 'Di ba? Maawa kayo sa mga bata. Hindi dapat nakikita ng bata yung mga ganyan. Kasi pagka nakikita ng bata yan, may tendency na makaisip din ng masama yung bata paglaki nila. Now, doon sa pag-aaway, papagitna ako. 'Di ba? Napagdaanan ko din naman yung mga ganyang bagay. Yung pag-aaway. Lahat siguro ng nagkaroon ng asawa, kahit girlfriend, naranasan nyo din naman mag-away. I'm so sure. Walang perfectong relationship, mga kababayan ko. Dahil kung may perfectong relationship, wala nang tampuhan, walang perfectong relationship. I'm so sure, kahit mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, nararanasan nyo na mag-away. 'Di ba? Sa part ng babae kasi, hindi ko sinasabing tama yung lalaki ha. Hindi ko sinasabing tama yung lalaki. Mali yung nakita. Kasi baka mamaya sabihin nyo kumakampi ako doon sa lalaki eh. Sa part ng mga babae kasi, wag nyong pamihasahin ang sarili nyo na feeling nyo hindi kayo laging papatulan. 'Di ba? Kasi
baka kasi natanim sa isip nyo, subukan niyang patulan ako, babae ako, hindi dapat ako pinapatulan. Okay lang sana kung ang lalaking partner mo ganun mag-isip. 'Di ba? Pero lahat ng lalaki hindi ganun mag-isip eh. Ito yung proof na may lalaki talagang handang gumanti eh. 'Di ba? Yun dapat ang iniisip nyo. Huwag kayong confident na wag kayong mayabang na porkit babae kayo, iniisip nyo na hindi kayo papatulan. Dapat handa din kayo sa retaliate na mahihita nyo. Kahit na kahit pa sabihin, hindi kilala ko ang asawa ko, kilala ko ang boyfriend ko na hindi gumaganti yan. For now, 'di ba? Kasi ako naniniwala ako may breaking point din talaga eh. What if kung ang istorya nito ilang taon na nagtitimpi si kuya sa'yo, hindi naman namin alam kung ilan taon na kayo nagsasama. I'm so sure matagal na kasi nagkaanak na kayo eh. Mukhang malaki-laki na yung anak mo eh. 'Di ba? Who knows kung ilang beses na nagtimpi si kuya sa'yo. Kasi nakita ko doon sa video, brutal ka din talaga manakit eh. 'Di ba? Ako nagiging patas lang ako dito. Panoorin niyo yung video. Hindi siya basta kurot lang talaga eh. Kasi may mga babae na nananakit o yung tapik-tapik lang na dito sa paligid. Yung ganyan-ganyan. Ito talaga, brutal din siya manakit eh. Syempre, ma-pride din yung asawa mo. Pulis yung asawa mo eh. Marinig ng kapitbahay nyo na ina-under-under mo yung asawa mo. Nakakahiya bilang lalaki yon. Na sasabihan, tako sa asawa, di ba? Let's say, sabihin na natin na, pero may mga lalaki naman na proud na gano'n, hindi, takot ako sa asawa ko takot ako sa girlfriend ko, kasi mahal kayo. Pero bilang pulis kasi, sana naiintindihan nyo din na nakakahiya yun sa isang lalaki, lalo na kung nahawak ng baril siya sa trabaho niya at kailangan niya ng image na nirerespeto siya. 'Di ba? Yun din sana maintindihan nyo. Inuulit ko ha, hindi ko sinasabing tama yung ginawa ng lalaki. Mali yun. Sobrang mali nun. Pero, magiging fair ako ng kahit konti naman. 'Di ba? Kasi kung halimbawa matagal na nangyayari sa inyo yun at alam mo na mabubugbog ka ng ganun, hindi mo na siya sasampalin ng ganun kalupit eh. 'Di ba? Ikaw yun nauna talaga sa video. However, hindi naman tama na sikmurahan ka at madapa ka dun sa sobra naman yung ginawa ni kuya din kasi. Kaya lang syempre, inuunawa ko din kung bakit humantong sa breaking point na ganun. 'Di ba? Sometimes yung galit mo din kasi hindi mo rin makontrol bilang babae. Dapat nakakapa mo na yung asawa mong lalaki na pag humantong na gumanon siya, wag mo na siyang kakantiin. Now, kung gusto mo na lagi siyang kinakanti at lagi kang binubugbog, maghiwalay na lang kayo. Kasi kawawa yung bata eh. 'Di ba? Mabawian mo siya ng buhay or ikaw mabawian ka ng buhay. Anak niyo yung kawawa. 'Di ba? Parehas kayo ma-pride, parehas kayo hindi magpapatalo. 'Di ba? May mangyayari talaga ng masama isa man sa inyo, dalawa. Kasi nakikita ko parehas talaga sila maangas. Hindi ito yung typical na nakikita ko na babae na yung umiiyak sa sulok. Yung katulad kay Doc Ron Samaniego, napanood nyo yun? Na nagsasalita lang tapos umiiyak sa sulok. Hindi siya ganun eh. Palaban to si ma'am, panoorin nyo. Hindi ko lang pwede i-play dito yung video eh. However nga, yun nga, nakapangasawa ka kasi ng brutal din eh. Di, ganun talaga mangyayari doon. 'Di ba? Kasi kung the first time mo ito, may file ka na pala, February 12. May nangyari na sa'yo kasi may black eye ka dito eh. Dapat ito, no mga time na to, nag-iisip ka na niyan. Ano yung mga dapat mong pag-isipan? Maghiwalay na ba kami? Or magpapatuloy pa ba? O papatawarin ko pa ba siya, di ba?
Yun na dapat ang naiisip mo nung time na yan eh. Wala eh. Mukhang siguro mahal mo yung ano, or tinatakot ka ba na paghihiwalayin mo, magsik ka na ng help. Now, dako naman tayo doon sa lalaki, no? Sa lalaki naman, kapag nagkaroon ka ng girlfriend o asawa na ganyan na nananakit talaga, ganun din. Hiwalayan mo na rin lang. Mas maganda na yun. Kesa mapunta kayo sa hindi maganda na pisikalan. Hiwalayan mo na. Ngayon, kung hindi mo kayang mawala sa buhay mo si ate na asawa mo, maganda nga naman, kailangan pagtiisan mo. 'Di ba? Ganun talaga, lalaki talaga ang mag-a-adjust. 'Di ba? Kailangan pagtiisan mo na ganyan talaga. Feeling ko may pinagdududahan kasi sa'yo si ate eh. May pinagdududahan sa'yo eh. Kung ayaw mo sa ganun, yung hindi mo na siya mababago, madudahin, ganun din, vice versa. Ikaw din naman ate, hindi mo na rin mababago. Best option talaga maghiwalay. Kaya pabor ako doon sa divorce eh. Hindi kasi naiintindihan yung mga pare na tumututol sa divorce. Hindi kasi nila naiintindihan yung yung may mga relationship kasi na pag lalo mong ipipilit, lalong magiging toxic ang buhay, lalong magiging impyerno, lalong hahantong sa hindi maganda. 'Di ba? Para bang pipilitin mong i-fix ang isang bagay na alam mong beyond repair na. Yun lang, no? Ngayon, sa lalaki, pasensyahan. Hindi mo na kaya yung, yung pasensya mo. 'Di ba? Bagamat, kahit konti, naiintindihan kita dahil pulis ka nga naman na ang pangit naman na kinakaltok-kaltokan ka lang ng asawa mo. Pero, talo ka. Kasi, bumigay ka eh. 'Di ba? Ganun talaga ang buhay sa mga lalaki. Unfair talaga. 'Di ba? Unfair talaga eh. Kailangan tayo yung laging nagtitiis. 'Di ba? Kaya nga ako, nakikiusap nga ako sa mga babae, no, na pagka may mga ganyang sitwasyon, alam nyo naman na na hindi kayo papatulan. Huwag naman kayong maangas din. 'Di ba? Kasi katulad niyan, may mga taong bumibigay talaga ang pasensya. 'Di ba? At pag bumigay ang pasensya, nagagawa ang lahat. Tanggal sa trabaho yung asawa mo ngayon. Lalakarin ngayon ni Sir Ralph Kalinisan yan. I don't know kung anong hatol, no? Feeling ko matatanggal sa serbisyo. Kung natanggal sa serbisyo, wala na rin trabaho. Wala nang trabaho yung asawa mo. Lalong kung ipagpapatuloy nyo pa yan, lalong magiging komplikado yung nyo. Tapos ang masama pa nito, nilabas mo pa sa social media, nag-viral pa. Lalong napahiya tuloy ang asawa mo. Hindi ko sinasabi na pagkakamali mo yon, pero lahat ng gagawin mo dapat pinag-iisipan mo din. 'Di ba? Now, hindi kayo maghihiwalay. No? Hindi kayo magsasama pa rin kayo. Wala nang trabaho yung asawa mo. Sira na ang image niya sa paano pa kayo mabubuhay ngayon? Kasama kang matatalo. 'Di ba? Kaya nga ang sabi ko, mas maganda maghiwalay na lang kayo. At least, pwede siyang gumawa ng buhay ng sa kanya. Pwede ka na rin gumawa ng buhay ng sarili mo. 'Di ba? Well, God's will naman yan eh, na ilabas mo yan. Siguro, mas maganda yung kalalabasan nga naman kung ilalabas mo yan. Pero, in the long run, parehas kayo magsasuffer dyan. Sa ganyan. Kaya dapat, kaysa umabot sa ganito, naghiwalayan na lang dapat kayo. 'Di ba? Yun lang. Ayun ay opinion ko lang naman
Hindi ko naman inaasahan na lahat kayo ay magustuhan yung sasabihin ko. Pinipilit ko din kasing intindihin din yung lalaki. Bagamat mali, may pinanggagalingan din kung bakit niya nagawa yun eh. Yung ganung bagay. Hindi naman magic yun na bigla niya na lang naisipan na bugbugin si ate. 'Di ba? Nagkataon mahina lang yung ano niya, yung tolerance niya sa ganyan. Or or nasanay na siya. Or katulad nung sinasabi ko nga kanina, nagkimkim na siya ng nagkimkim. 'Di ba? Sobrang kimkim niya na. Ngayon yan na ilabas ng full blast. Dahil sobrang pikon niya na talaga. Kaya lang, hindi maganda. Kaya ang hanggat maaga pa, sa unang strike pa lang dapat yan, hiwalay na dapat yan eh. Sa mga babae, basta nadapuan na kayo ng kamao, hiwalay na dapat yan eh. Kung akong tatanungin. 'Di ba? Pero, malay mo naman, dahil sa love, sa power ng love, magbabago. Yung parang katulad nung kay Jelly Au. Di ba? Naniniwala pa rin naman sa pagbabago. Kaya lang, yun eh, suntok sa buwan yun eh. Nakasanayan na kasi yan eh. Ilang beses ka nang ginanyan eh. Anyway, no? Ano masasabi nyo dito sa sitwasyon na to? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.